Ito yung mga patunay sa mga binitawang salita ni Anthony Davis. Nahirap talaga silang manalo pag wala siya sa loob ng court. Yan nga ay pagkatapos silang talunin itong 76ers na walang Joel Embiid at wala rin Paul George. Pero nagawa pa rin silang matambakan. Late in the first quarter, bumalik kasi sa locker room itong si Anthony Davis matapos niyang magtamo ng injury. Pagkatapos nga niya, nagsunod-sunod na ang nangyaring kamalasan dito sa LA. Umabot pa nga sa 25 points ang biggest lead nitong Sixers sa kanila. Hindi kasi napigilan nitong Lakers ang mainit na shooting nitong si Tyrese Maxey na nagtala ng 43 points. 20 points naman si Kelly Oubre, 16 points si Ricky Council III at tig 14 points sila Yabusele at Eric Gordon. Na Lakers naman ay 31 points itong si LeBron James, 24 points si Dalton Knecht at tig 13 points naman sila Rui Hachimura at Austin Reeves. Hindi rin napaglaro sa game na ito ang best defender ng Lakers na si Jared Vanderbilt. Ito na ata yung sinasabi ni Anthony Davis na problema ng Lakers. Kapag wala siya sa loob ng court ay nagko-collapse nga ang kanilang depensa. Sinabi din naman ni LeBron James sa isang interview ang kung wala si Davis sa loob ng court ay talagang mahihirapan silang manalo. Ibig sabihin ay aminado talaga itong si LeBron James na si Anthony Davis talaga ang best player ngayon nitong Lakers at siya talaga ang bumubuhat sa kanilang mga panalo. Dahil nga sa talong ito ng Lakers ay naputol na ang kanilang 4-game winning streak. Sa ibang laro naman ay nagawa nga manalo nitong kupunan ng Golden State Warriors kontra dito sa Utah Jazz sa score na 114-103. Yan nga ay kahit hindi naglaro itong si Stephen Curry. Takeover mode kasi ang ginawa ni Dennis Schroeder na nagtala ng 23 points. Pati na rin itong si Brandon Podziemski na mayroon namang 20 points. 19 points naman kay Andrew Wiggins at 15 points si Moses Moody. Sa Jazz naman ay nagtala si Colin Sexton ng 30 points. Dahil nga sa panalong yan ay masaya na naman ang mga fans ng Golden State dahil nagawa nga nila may panalo ang kanilang laro kahit wala ang kanilang superstar. At hindi daw sila naging katulad ng Lakers na nawala lang daw si Anthony Davis ay tinalo na ng team na under 500 ang record. Madami naman ang nagulat ng mga fans ng Sacramento Kings nang bigla nga ilagay nila sa trade block itong kanilang star player na si De'Aaron Fox. Inanunsyo nga kasi mismo ng Kings front office na ginawa na nga nilang available sa trade itong si De'Aaron Fox. Yun nga ay kahit maganda naman ngayon ang tinatakbo ng laro nitong Kings tapos nga nilang maipanalo ang 7 sa kanilang huling 10 laro. Dahil nga dyan ay marami nagtaka kung bakit kailangan pa din nilang i-trade itong si Fox. Pero ayon kasi sa isang NBA insider ay wala naman daw talagang problema dito kay Fox. Sa katunayan ay napakaganda pa nga daw ng kanyang nilalaro para sa Sacramento. Kaya nga lang ay nagka-problema nga daw ang kupunan ngayon sa chemistry sa paglalaro. Mukhang hindi nga nagiging fit ang laro nitong si Fox sa kanyang mga teammate. Ganun pa man ay hindi naman daw talaga namang problema ito si De'Aaron Fox. Kung sakali ngang i-trade nga daw siya nitong Kings dahil alam naman daw niya na madaming team ang maaaring kumuha sa kanya. Sa katunayan nga ay pagkatapos yang i-anunsyo ng Kings office ay agad na nga daw naghanda ng trade package itong San Antonio Spurs para makuha itong si Fox. Ayon kasi sa isang report ay magiging magandang tandem nga itong si Fox dito kay Victor Wembanyama. Bukod nga dyan ay mismong si Fox na din ang nagsabi na preferred team niya itong San Antonio Spurs na nag-i-struggle din ngayong season. Kaya naman magiging magandang addition nga itong si Fox sa kanilang lineup kung magkakataon. Anong masasabi nyo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na din para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.